Hallelujah. 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 Kapag ang aking salita sa inyo'y naitambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Maliwanag nating narinig ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na tayo po ay magkaroon ng tamang disposisyon sa buhay. Sinabi ng ating Panginoon na kung tayo ay magkakaroon ng handaan, huwag ang mga kaibigan, huwag ang mga kapatid, huwag ang mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang ating aanyayahan. Sa halip, ang ating iimbitahan ay ang mga mahihirap at naghihirap, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, ang mga nasa laylayan ng lipunan, sapagkat kapag ginawa natin ito, may gantimpala tayong matatanggap sa langit. Tulad ng mga pulubi, tulad ng mga pingkaw, tulad ng mga pilay, at tulad ng mga bulag na nabanggit sa ating ebanghelyo, kadalasan wala silang tinig sa ating lipunan at kadalasan wala silang pamamaraan upang suklian ang kabutihang natatanggap nila mula sa ibang tao. Kadalasan kasi ang mga taong ito ang siyang tinatalikuran, binabaliwala sa mundo. Subalit
sa mata ni Jesus Nazareno, ang mga taong ito kabahagi din sa kaharian ng Diyos. Uulitin ko po, ang mga taong ito, ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan ng luha, sila man ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil po ang pintuan ng Diyos ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang pintuan ng Diyos para sa lahat. Ang pintuan ng Diyos, inaanyayahan ang bawat tao na magbagong buhay. Mahirap, mayaman, profesional ka man, o walang estado sa lipunan, ang mahalaga sa Diyos, ang kabutihang taglay ng ating mga puso. Kaya nga ang pintuan ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang para sa mayayaman at makapangyarihan. Hindi lamang ito para sa mga taong may angking kakayahan, kung hindi ito ay para sa lahat. Ang mga kapatid nating nasa huli, hindi pinapansin at hindi binibigyang halaga. Sa mga taong kagaya nila, marami tayong pwedeng matutunan. Tignan nyo na lamang mamaya, no? Kung may makikita kayo dyan sa labas na mga nagtitinda ng sampagita, ng mga matatandang nagtitinda ng mga kandila, sila man may kani-kaniyang kwento sa kanilang buhay. Hindi sila sumusuko sa hamon ng buhay, nakikipaglaban ng patas, anumang hirap, naniniwala at nagtitiwala silang higit sa patnubay ng Diyos. Kaya sila rin kabahagi ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa araw pong ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Carlos Borromeo. 3 bagay ang mahirap makasama, no? Magkakasama ang kapangyarihan, karangalan, at kayamanan. Ngunit ang lahat ng ito matatagpuan sa Kanya. Subalit sa kabila ng mga ito, pinili Niya ang isang buhay na punong-puno ng kabanalan at kababaang loob. Si San Carlos po ay pinag-aral ng batas ng kaniyang ama sa Milan at Pavia, mga tanyag na lungsod sa karunungan. Subalit ang pagkamatay ng kaniyang kapatid ang naging sanhi upang mabuo ang loob niya, upang tumahak sa buhay pagpapari. Noong maging Santo Papa ang kaniyang tiyuhin na si Papa Pio VI, ginawa siyang arsobispo at kardinal ng Milan. Dito, napakalaki ng kaniyang naitulong sa pagbabago ng mga kautusan sa simbahan tungo sa ikasusulong ng ating pananampalataya at disiplinang eklesyal. Sa kaniyang diyosesi sa Milan, sinugpo niya ang maraming aliwan. Nagpatayo siya ng mga ospital, ng mga paaralan at ng mga simbahan. Nang magkaroon po ng peste sa Milan, ibinigay niya sa napakaraming may sakit ang kaniyang sariling pagkain at kagamitan. Sa pagtatanggol sa batas ng Diyos, muntik na siyang patayin ng kaniyang mga kaaway. Binaril siya habang siya ay nagdarasal sa kapilya, ngunit himalang nakaligtas sa mga ito. Si San Carlos din po ang unang obispo na nagbukas ng mga diocesan seminary. Tunay ngang ang buhay niya
ay sumasalamin sa diwa ng kababaang loob at pagbibigay ng sarili alang-alang sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig, ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umudlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga